Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget na sadyang blanko ang ilang bahagi. Saksi, si Ivan Mayrina. Ito yung mga blanko. Hindi mo nagpasa-ilo with blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Una ni Ungab, 13 pahina sa Bicam report ng 2025 budget ang may mga blanko sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small-scale irrigation projects at sa agricultural machines, equipment and facilities. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. Ang Bicam report ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang Bicam report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective Bicam report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law, perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag na fake news ang mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanko. Malisyoso at kriminal anya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Wala raw bahagi ng 2025 national budget na hindi binusisi bago ito pinirmahan ng Pangulo. Kahit sino raw tumingin sa 2025 national budget na pwede i-check sa website ng Department of Budget and Management, makikitang walang proyektong blanko ang appropriations. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ayon din sa DBM, sa ilalim ng saligang batas, ang General Appropriations Bill o GAB at hindi ang Bicam report ang isinusumite sa Pangulo para pirmahan o i-veto. Ang bill na inihain sa Pangulo, kompletong dokumento raw, walang blanko o nawawalang detalye. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, naghayag ang dating Pangulo ng legal opinion. Ani Panelo, kung totoo mga pahayag ni Ungab na pinirmahan ng GAA ng may mga kahinaan, maaaring makulong ang mga may pananagutan. Tanong naman ni Ungab, kung may blankong item sa Bicam report na pinalabasihan ng mga numero nakalagay sa General Appropriations Act, paanong nakompleto ang GAA? Bakit daw pumirma ang mga miyembro ng Bicam sa anyay depektibong report? Bakit daw ito niratify ng Kongreso? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo? Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Nauna nang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisabata sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may kumwestiyon ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.